Barong-barong man mga kapatid o dambuhalang mansyon o kondo, ang ating mga bahay ang ating mga palasyo. At sa mga lugar na yon, tayo ang mga hari, tayo ang mga reyna. Gaano man kaliit o kalakihan, bawat sentimetro at pulgada, yan ay ating kaharian. Pero paano kung hindi ganyan ang trato sa iyo ng mismong katuwang mo sa buhay? At ang turing sa iyo ay masahol pa sa alipin. Gaya na lang din ng naranasan ni Ruth na may asawa na sobrang seloso at sobra ding abusado. Mga kapatid, kung ano ang kahinatnan ng pagsasamang yan, yan na po ang ating papakinggan. Simulan na po natin ang kwentong sinulat ni Macris Magbuo Orpilla. Ito na po mga kapatid, ang Sa Hirap at Ginhawa. Ruth, nasan si Dean? Akala ko kasama mo siya pupunta dito sa debut party ni Rina. Sabi niya magtatrabaho naman daw ako kaya hindi na siya sasama. Susunduin na lang daw niya ako mamaya kapag patapos na. Isa pa, hindi naman talaga nakikihalubilo masyado sa iba si Dean. Sabagay. Uy, Beshi, thank you talaga at pumayag ka na mag-host dito kahit short notice, ha? Oo naman, ikaw pa ba? Siyempre, malakas kayo sa akin ni Roy. Panganay na pamangkin niya si Rina at kaklose pa ninyong dalawa. Nasaan nga pala si Roy? Nag-family picture silang magkakapatid. Sinamantala lang yung photographer. Bakit nandito ka? Hindi ka kasama sa picture ikaw ang first lady. Tapos na yung pictorial namin kanina. Sila magkakapatid na lang yung nagpahabol pa ng ilang shots. Alam mo na, minsan lang sila nakukumpletong 6. Grabe, ang gastos pala magpadebo ngayon, no? Naka 500,000 sila. Oo, magastos talaga at stressful sa pag-prepare ng kahit anong event. Mag-host nga lang nakakapagod na. Siyempre, mas nakakapagod mag-plan at mag-asikaso mismo sa araw ng handaan. Napaisip tuloy ako kung tama ba na mag-renew pa ako ng vows. Magre-renew sana kami ng wedding vows namin ni Roy in 6 months time. Pero, siyempre, di ba may handaan din yun? Oo nga pala, pwede ka ba mag-MC sa reception? Wow, congrats sa vows renewal! So, payag ka ba? Alam mo naman, tinatanggap ko lahat ng hosting at MC gigs basta hindi related sa wedding. Nabanggit mo nga yan dati pero hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit. Hahanapan na lang kita ng MC sa renewal of vows reception mo, okay? Sige na. Ayan na. Nakabalik na yung mga nag-pictorial at mukhang nakakain ang lahat. Mag-work muna ako, Karina for your heartfelt message to all your guests. At dahil dyan, let's continue celebrating with our debutant. May pa-dance floor tayo mamaya, so make sure to stick around, enjoy the rest of the night, and let's party! Uy, Beshi! Uuwi ka na agad! Kumain ka muna! Hindi ka masyado nakakain kanina, di ba? Naku, hindi na, Annette. Pakisabi na lang kay Roy at sa sister-in-law mo. Mauuna na ako, ha? Nag-message na si Dean 10 minutes ago na malapit na raw. Grabe naman yung pagka-sweet ni Dean. Hindi pa rin kumukupas yung pagiging super sweet nyo, ha? Para pa rin kayong mag-jowa. Uy, pinapaalala ko lang, wala na kayo sa honeymoon stage. Baka naman, makabuo pa kayo ng triplets niyan. Triplets ka dyan. Isang fetus nga, hindi makabuo. Triplets pa kaya. Uy, seryoso, uwi na ako, ha? Party time naman na. Tapos na ang hosting stint ko. Ay, akala ko ba naman makakapag-checkahan pa tayo and inuman and all? Busy mo naman kasi, hindi ka mahagilap. Ikaw kaya ang busy, attorney. Basta mag-message ka lang kapag makikita tayo, Next weekend na lang pala. Di ba may high school reunion tayo? Sige, next week na lang. Sige na. I'll see you soon.
Hello? Papasok na ako sa may driveway ng hotel. Nasaan ka na? Okay na pala. Nakikita na kita na naglalakad. Yes, nasa may lobby na. Palabas na. Sige. Hintayin mo na lang ako sa may exit ng lobby. May pila lang na mga sasakyan pero mabilis lang siguro to. Okay. Ruth? Ruth? Ba, ikaw nga. Randy, wow! Nakabalik ka na pala. Kumusta? Yesterday morning, dito ako nagstay muna sa hotel. Ikaw, kumusta? Balita ko, ikinasal ka na. Yes, 5 years ago pa. Kasama mo wife mo? Wala na akong asawa. Nag-divorce na kami last year pa sa US and I'm back here in the Philippines for good. Sa Tagaytay ulit ako titira. May naasikaso lang ako mga property dito sa Manila. Sorry to hear about your wife. I mean, ex-wife. No, it's okay. It's not meant to be. Mas masaya namang maging single, di ba? Oo. Gusto ko sanang makipagkwentuhan pa kaso nasa labas na yung husband ko eh. Okay. Here's my phone. Save mo number ko, ha. Let's keep in touch. Iilan na lang ang elementary and high school friends na nakakausap ko eh. Okay. Ito. Yan. Na-save ko ng number ko. Mag-message ka na lang na ikaw yan ha para hindi ko ma-reject yung tawag. May reunion palang high school batch natin next week. I'm not sure if nasabihan ka. Kasama naman ako sa group chat. Hindi nga lang ako nakapag-confirm. Pero since nandito naman ako sa Pinas, I might as well attend, di ba? Ikaw, pupunta ka ba? Oo, si Annette din pupunta. Actually, galing nga ako sa party ng pamangkin ni Annette. I mean, pamangkin ng husband niya. Oh, cool. I really have to go. Nice seeing you again, Randy. You too. Bye. Ingat pag-uwi, ha? Thanks. Siguradong nauna si Dean sa pick-up point ng lobby. Sana lang hindi niya ako nakita na may kausap. Tanaw pa naman sa driveway yung nilalakaran ko kanina. Talagang hindi mo sinagot ang tawag ko kanina? Palabas na rin naman kasi ako. Nakita ko lang ang kababata ko kanina kaya nagkakamustahan. Ayun, ganun lang. Sandali ba yun? Ang tagal ko na naghihintay. Pinapalis na nga ako ng guard. Umikot na lang daw ako ulit. Kaya pala hindi mo sinagot ang tawag ko dahil nakakaistorbo ko sa inyo. I'm sorry, hindi ko alam na natagalan pala kami ng kamustahan. Huwag ka na magalit. Ngayon ko na lang naman na nakausap yung taong yun. Sino ba yun? Saan mo nakilala? Bakit kayo kailangan magkamustahan kahit naghihintay na ako? Si Randy yun. Mahigit 1 dekada na yata kaming hindi nakikita at nagkataon lang na nakita kami kanina. Sa hotel na yun siya naka-check-in pero sa Tagaytay daw siya titira na ulit. Wow! Ang dami ninyo kaagad na pag-usapan ah. Baka naman kanina pa kayo magkasama sa party. Dean, nag-host ako ng debut party ni Rina. Hindi ba invited ka rin naman pero ayaw mong pumunta? Umalis nga ako agad after ng hosting job ko dahil alam kong papunta ka na. Sa istorbo nga ako. Dapat pala madaling araw na ako nagpunta para marami pa kayo na pag-usapan ng kababata mo. Dean, please, tama na. Anong tama na? Ayaw mong marinig kasi totoo. Ayaw mo pa yata umuwi eh. Baka gusto mo ihatid kita uli sa hotel para makapag-gatcha pa kayo ng kababata mo. Sabi mo magtatrabaho ka pero lumalandi ka naman pala. Kahit anong sabihin ko, hindi mo pa rin naman paniniwalaan. Bakit pa ba ako magpapaliwanag? Ruth, bukas darating na si Mama sa bahay. Huwag mo ipakita yung ganyang ugali mo. Anong ugali bang sinasabi mo, Dean? Iwas na iwas nga ako magkaaway tayo pero parang ikaw gustong-gusto mo naman. Huwag mo akong sasabihang malandi dahil wala akong ginagawang ganon. Aba, ang tabang mo na. Dahil ba may lalaki ka ng iba? Bukas darating ang mama mo. Hindi ka pa nga nagpapaliwanag sa akin na ang mama mo palang nagbayad ng share mo sa bahay. Kaya pala hindi mo mahindian na sa atin siya titira. Siya pala ang totoong kahati ko sa bahay. Dean, ano ba? Bigla-bigla ka pumipreno. Aray! Dean! Ang buhok ko! Bakit may nilabok ko? Umaba ka na ng kotse kung ayaw mo kalbuhin kita ngayon din. Hindi ba mo ang usapan? Labas na! Ano? Bakit ako bababa? Malayo pa yung bahay. Ilang blocks pa lang tayo mula sa hotel. Ang hirap din mag-book ng sasakyan dito. Hindi mo mabuko! Nasasaktan ako! Sinampal mo pa ako? Bababa ka ba? O gusto mo kalat ka rin kita palabas ng kotse? Pero... Dean! Hindi naman so
Lumabas ka na! Hindi, tama na. Masasaktan yung kamay ko. Huwag mo ihampas kamay mo sa manibela. Lumabas ka ng kotse, Ruth. At baka hindi ako makakapagpigil. Labas na! Bumaba ka na! Wala pa niya hindi masakit na sinabunutan ako at sinampal pa. Siguro mabuti na rin to para makapagpalamig siya ng ulo. Ang mahirap lang, kailangan ko makahanap ng masasakyan pa uwi. Minutes na ako naglalakad. Kanina pa ako nagsusubok mag-book ng grab car pero walang nag-a-accept. Kahit na late na, puro may sakay yung mga dumadaang taxi. Ang malas ko naman. Ang sakit na nga ng pisngi ko, parang nagsugat pa yung labi ko. Tapos, ang ginaw pa nitong suot ko. Nakabackless akong damit kanina sa event. Sakit na nitong pa ako. Dapat nag-flat shoes na lang ako kaysa sa heels eh. Ay, hindi ko naman inakalang iiwanan ako ng asawa ko sa tabing kalsada. Dapat talaga hindi na ako sumagot kay Din eh. Hindi ko na dapat sinalubong yung galit niya. Dapat inintindi ko na lang kagaya ng lagi kong ginagawa. Sino kaya itong tumatawag? I-reject ko dahil hindi ko naman kilala. Nag-send pa ng text. Oh, number ni Randy. Hello, Randy? Hello, Ruth. I went out for a drive pero parang nakikita kitang naglalakad sa bangketa eh. Which is weird kasi considering na alam kong sinabi mo kanina sa akin na sinundo ko sa hotel ng husband mo. O namamaligmata ba ako? Talaga? Nasa Quezon Ave ka rin? San banda? It's you. Confirm nga. Lumingon kayo. Nasa may lukuran mo lang ako. Ito, yung kotse puti. Ayan. Hello. Hi. Hapon. Ihatid na kita kung saan ka mapupunta. Wag na. Maglalakad ka hanggang makarating na bahay? Don't worry. Hindi ako mag-uusisa kung bakit ka naglalakad na mag-isa. Come on. Sige na, maginaw oh. Nakahilos ka pa. Halika na, sakay na. Salamat ha. Pasensya na sa abala. Mapapalayo ka patuloy. Okay lang. Gusto ko nga mag-drive eh. Sinasanay ko kasi ang sarili ko na magmaneho sa mga kalsada dito sa Maynila. Alam mo, malayong-malayo sa nakasanayan ko sa ibang bansa. Kung gusto mo ng real picture ng mga kalsada at paano mag-drive dito sa Pilipinas, sa umaga ka mag-drive or sa hapon, basta during rush hour. Makes sense. Mas malala ang traffic kapag mga ganong oras, di ba? Sa sobrang lala, sayang ang oras at napaka-unproductive para sa mga tao, lalo na sa mga commuter. Anyways, saan napunta mo? Sa May E. Rodriguez. Itong location pin sa phone ko. Okay, sige. Oh, seatbelt ka na. Safety first. Kotse sa garahe. Ay, mabuti na rin to para hindi na mag-isip ng masama ulit si Dean. Nandito na tayo. Sineryoso mo masyado na hindi ako magtatanong tungkol sa mga dahilan kung bakit naglalakad ka. Ni hindi ka nagsalita all throughout the drive. Okay ka lang ba? Sorry, hindi ko naman sinasadya na hindi magsalita. May iniisip lang ako. Alam mo, Ruth, kaibigan mo ako. Kung may problema ka, pwede ka magsabi sa akin, okay? Kahit hindi ngayon. Salamat, pero okay lang talaga ako. Bababa na ako ha. Thank you ulit, Randy. Ingat ka pagbalik ng hotel. Okay, sige. Ruth, lagyan mo ng ice kagad yung pisngi mo pagpasok mo sa loob ng bahay, ha? Napapreno kasi bigla kaya tumama ang mukha ko sa... Hindi. Huwag ka na mag-explain. Hindi naman ako nagtatanong kung bakit may pasa ang pisngi mo at kung bakit parang swollen pa at may nanuno yung dugo sa may gilid ng labi mo. Randy. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng kaibigan, Ruth. Salamat. Nasaan kaya si Dean? Bakit wala pang kotse at naka-off pa ang mga ilaw? Ay, si Dean!
Dean, magkasunod lang pala tayong nakauwi. Naahawa pa naman ako sa'yo dahil baka mahirapan ka makasakay kaya binalikan kita. Pero ano? Kitang-kita ko nang sumakay ka sa kotse ng iba. Nakapagpasundo ka kaagad sa iba. Sino yung lalaking yun, ha? Akala mo hindi ko malalaman? Dean! Nasakal na ako! Sagutin mo ako. Sino yung lalaking yun? Driver na hindi ko kilala. Dean! Sinungaling ka! Hindi tinted ang kotse niya. Namukhaan ko siya nang masalubong ko kanina pagkahatid ko sa'yo. Siguro, sinadya mong galitin ako kanina para magkita kayo ng kababata mo, ano? Wala akong ginagawang masama. Bitiwan mo ko. Ayan, binitiwan na kita. Akin na phone mo! Dean! Ayan. Kitang-kita sa phone call history. Tumawag sa'yo at nag-text pa. Ngayon ka pa ba magsisinungaling, ha, Ruth? Wala akong ginagawang masama. Nakita lang ako ni Randy na naglalakad. Naawa siya kaya... Dean! Nasasaktan ako! Hilahin ang buko! Naawa? Sinong niloloko ninyo? Nung ginawa niyo sa kotse, ha? Dean! Wala akong ginagawang masama. Wala! Tama na, please! Dean! Huwag mo akong sibahin, please! Sa susunod na lokohin mo uli ako. Hindi lang sampal, sa bunot at sipa ang aabutin mo. Papatayin na kita. Kayo ng kalaguyo mo. Mama, musta naman si Papa dun sa Singapore? Di ba siya uuwi dito? Busy pa sa negosyo ang papa mo. Ikaw, kumusta ang kinikita mo sa automobile parts business mo? Ha? Okay lang naman. Itong asawa mo, bakit parang namamagat may pasa ang muka? Putok pa yung labi. Nadulas sa banyo kahapon. Tumama sa sahig ang muka eh. Sabi ko nga dapat, mag-iingat siya. Bakit naka long sleeves, turtleneck shirt at pantalon kahit nasa bahay lang naman? Hindi ba nababasa ang manggas ng damit niyan habang naguhugas ng plato? Giginawin talaga yung si Ruth. Sanay naman yan sa gawaing bahay kahit anong suot. Han! Di ka pa ba tapos dyan? Sa sala na tayo. Magbubukas ng bagahe na pasalubong si Mama. Susunod na lang ako. Malapit na tong matapos. Bakit tinawag mo pa? Wala naman akong pasalubong sa kanya. Puro damit mo ang uwi ko dahil ikaw lang naman ang maraming bilin. Marami namang pera yung asawa mo. Siya na lang ang bumili ng gamit niya. Hindi naman yan maghahanap ng pasalubong. Ayos na rin yan, Mama, para alam na niya na marami siyang lalabang bagong damit ko. Sa bagay. Mama Dalia, aalis lang po muna ako. May pupuntahan akong event. Event? Ibig sabihin, lakwatsa? Po, events host po kasi ang trabaho ko. May pupuntahan akong reunion at ako rin ang MC sa party, so technically, trabaho po siya. Nagpaalam ka ba sa asawa mo? Sana nilutuan mo muna kami ng hapunan ni Dean bago ka maglakwatsa. Isa pa, maghapon kang nakakulong sa kwarto. Hindi ka man lang naglinis ng bahay. Maglalakwatsa ka naman pala. Trabaho po ito, Mama. May inasikaso din akong trabaho kanina sa isang online job ko. Kaya po ako nasa kwarto. Ang plan ko po talaga, magpapadeliver na lang po ako ng dinner ninyo ni Dean mamaya. Naku, wag na. Alam mo namang pihikan ako sa pagkain. Baka pwedeng magluto ka muna. Nakabihis na ho kasi ako eh. Baka mangamoy pagkain tong damit ko. Sigurado ka ba na alam ng asawa mo na aalis ka? Siguradong hindi yun papayag na hindi ka muna magluto. Baka magalit yun kapag umuwi at walang pagkain. Saka, bakit ganyan ang damit mo? Hapit na hapit sa'yo. Sige po, may ilang minuto pa naman eh. Magluluto muna ako ng hapunan ninyo. Sige, bilisan mo na lang para hindi ka malate sa lakwatsa mo. Teka, ikuha mo pala muna ako ng tubig na inumin at bigla ako nauhaw. Sige po. Pati ba naman damit ko pinansin pa?
Bibilisan ko na nga lang para hindi ako malate sa party. Mabuti na lang pala maaga-aga ako nag-ayos. Bakit ngayon ka lang? Pa-start na yung program. Hindi tuloy tayo nakapag-checkan kanina. Ay, sorry Hindi pa naman ako late. May 5 minutes pa. Nasaan na si Miss President? Baka kinausap yung live band. Uy, bakit magulo yung buhok mo? Ayusin mo nga muna sa restroom. Tara, samahan kita. Ay, hindi na. Hagurin ko lang ng kamay ko. Aayos na rin yan. Natural straight hair for the win. Nag-angkas lang kasi ako papunta dito para sure na hindi ako malate. Kaya ayan, medyo mahangin sa labas ang team ng buhok ko. Ano? Sumakay ka ng motor na ganyan ang damit mo? Naka-long black figure-hugging dress ka. Buti long sleeves at pa-turtleneck ang style. Hindi ka gininaw. No choice na. May urgent pa kasi akong ginawa bago magpunta rito kaya nagmamadali ako eh. Teka, magpapabango lang ako Feeling ko may tambucho ko. Ayan, freshness na ulit. Ay, ako. Gusto mo ng tubig? Maupo ka kaya muna. Sabihan ko na lang si Lorraine na maya-maya mag-start ng program proper. Wag na, okay lang ako. Isa pa, mas okay pa rin na on time mag-start. Mga busy rin ang mga kabatch natin for sure. Ayaw nilang madelay ang umpisa ng kasiyahan. Hinahanap ka nga pala ni Randy kanina. O, ayan na pala. Ruth. Ayos ka lang? Parang hinihingal ka pa yata. Ay, okay lang ako, friend. Uy, mamaya na lang tayo magkwentuhang tatlo magsa-start na yung program. Okay. Sige, good luck. Thanks. Randy, na-good luck ka para saan? Sa hosting ni Ruth. Bakit? Hindi niya kailangan ng luck. Expert na yan. Trabaho niya yan eh. Tsaka, events host and MC ang si Ruth. Nagagamit niya yung kadaldalan niya at pagiging funny, charming at masiyahin sa pag-host ng events. Okay. Madaldal. Pero parang hindi na nga siya kasing kulit at kasing masayahin kagaya nung high school dati. Kasi kahit first meeting pa lang she's full of life and stories. Oo nga, no? Come to think of it lately, parang sa mga events na nga lang siya medyo masigla. Tsaka hindi na rin siya yung nakikiparty. Umuuwi siya kaagad. Well, anyways, the party's starting. Maupo ka na rin sa table mo. Sige. Mamaya na lang ulit. Okay. Parang may kinalaman kaya sa asawa niya kung bakit nagbago si Ruth. Baka napapaisip lang ako. Get a grip, Landy. Masama mag-assume. Hindi naman lahat ng tao dumaan sa abusive relationship na kagaya mo. Let's now wrap up our program this evening. May mga refreshments, beer, and cocktails pa rin sa ating bar until 1 a.m. Time check, it's now 10 p.m. Thank you, everyone. Have a great night. It's time to party! Ruth! Tara na dito sa table. Hindi ka pa kumakain. Ito, pinagtabi kita ng food. Puna! Thank you, best friend. Napagod ako makipagsabayan sa taas ng energy ng mga kabatch natin. Sabi ko na nga ba, ngayon ka lang kakain O ito, kinuha na kita ng juice para inumin mo. Unless gusto mo ng wine or cocktails. Uy, thanks, Randy. Okay na to, hindi na ako umiinom Wow, nagbago ka na talaga. Dati ang lakas mo uminom Nakikipagsabayan ka pa sa amin nila, Fred. Diba? I know, right? Ganun yata kapag tumatanda na. Uy, hindi pa tayo matanda. 31 pa lang tayo. Friends, nasaan nga pala si Fred at Pat? Si Fred umuwi na kasi tinawagan ng wife niya. Nilalagnat daw yung anak nila. Si Pat naman, sinundo na ng boyfriend. Okay. Uy,
Ruth, kain ka lang dyan puntahan ko lang sila Tere dun sa kabilang table. Manghihingi daw ng legal advice. Sige lang, attorney. Uy, Randy, maupo ka nga. Ha? Para kang tore na nakatayo dyan sa gilid ng lamesa. Baka lang kasi may papakuha ka, kaya naka-standby ako. Hindi ka pa rin nagbabago. Prinsesa pa rin ang turing mo sa aming mga friends mo. Siyempre, ganun talaga kapag born gentleman. O ano, may pag-uutos po ba kayo, madam? Wala. Naku, maupo ka na nga lang. Sa ating magbabarkada, tayong 5 nila Fred, Pat at Annette lang ang umattend dito sa reunion kahit nag-confirm naman ng iba. Tapos umuwi ka agad yung dalawa. Hindi na kami nakapagkwentuhan. Mag-reply ka daw kasi sa group chat. Gumawa ng bagong group chat si Annette kahapon. Hindi mo naman yata binasa. Meron ba? Meron. Sige, check ko na lang later. Sige. Ay, excuse me lang I have to take this call. Lalabas muna ako. Sige, okay. Hello, Dean? Ruth, anong oras na? Wala ka bang balak umuwi? Kakatapos lang ng program. Kumakain lang ako tapos konting catch up with friends. Uwi ka na ngayon na. Tinatanong na ni Mama, bakit wala ka pa raw 10 oras na ng gabi? Uwi raw ba yan ng matinong babae at ng taong may asawa? Ayoko na pagsasalitaan ako ng nanay ko nang dahil sa'yo. Pero ngayon lang kami nagkita ng high school friends ko. Nagtrabaho ko kanina kaya hindi pa kami nakapag-usap. Reunion to, hindi naman basta-basta na party lang. Sino ba ang gusto mong makausap dyan? Sigurado, nandyan ang lalaking nagatid sa'yo nung 1 linggo Saan yan? Pupuntahan kita ngayon na. Kahit ilang beses ko naman sabihin sa'yo, hindi ka naman nakikinig. Wala kaming relasyon ni Randy, kaklase at kabarkada ko lang siya. Nasaan ka? Susunduin na kita. Tapos ano? Iiwanan mo na naman ako sa gilid ng kalsada kapag napikon ka. Ayoko, uuwi ako kung kailan ko gusto. Ay, nakakainis. 1 linggo pa lang yung nanay ni Dean, mas sakal na sakal pa ako. Sarili kong bahay, hindi ako makakilos. Pati pag-alis ko at pag-stay ko sa kwarto, pinapakialaman. Hindi lang ako ginagawang katulong Ngayon parang ikinukulong pa ako. Ay, tumatawag na naman si Dean. Kapag hindi ako umuwi, magagalit siya at sasaktan ako. Pero kapag umuwi naman ako, ganun din ang gagawin niya. Mas mabuti po mag-enjoy na lang muna ako ngayon. Parehas lang naman yung resulta Ay, masasaktan din naman ako. Hindi rin naman ako matitiis ni Dean. Wala naman silang choice ng nanay niya kung hindi kausapin pa rin ako dahil akong gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at nagluluto ng pagkain nila. I-off ko na lang tong phone. Bahala na mamaya. Girls, I have to go Ingat kayo sa pag-uwi. Ruth, sure ka ba na may masasakyan ka pa uwi ng bahay? I can drop you off. Hindi na. Hintayin pa namin yung sundo nitong kaibigan nating Lasenge. Saka may meeting ka early morning, sabi mo. Push mo na yung pag-uwi mo. Sige. Next time na lang, Labas ulit tayo kasama ang buong barkada, okay? Sige, ingat. Salamat. Okay. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Dami mo na nainom mo. Grabe talaga to siya nito. Oo naman, no? Tagay pa! Oo, yan. Lasing na talaga. Yan na pala yung kotse mo from Valley Parking Ingat ulit, Randy, Okay, sige. Bye. Bye, girls. Bye! Ay, Ruth, bakit parang dalawa si Randy? May kakapal ba siya? Ikaw din dalawa! Ang dami mo! Nakakaloka ka. Bakit kasi ginawa mong tubig ang vodka? Lasing na lasing ka. Hoy, hindi ako lasing Ruth, tara na, ihahatid na kita sa bahay mo. Lasing ka na nga, ikaw pa maghahatid sa akin. Tinawagan ko na si Roy, malapit na raw siya para sunduin ka. Ang sweet na kasawa ko mo, no? Ikaw, Ruth, susunduin ka din ba? Or ihahatid ka namin? Ay, naku, hindi. Hindi ako nagpasundo. Hindi nga alam ni Dean kung saan tong venue Mag-book na lang ako ng masasakyan ko. Out of way naman din kung ihahatid niyo pa ako. Si Dean? Hindi ba niya alam? Parang nasabi ko kanina nung tumawag siya tsaka hinahanap ka. Ano? Anong oras to? Kanina nga, kanina. Alauna ng madaling araw. Hindi naman na siguro ako pupuntahan. Ayan na pala asawa mo. Ruth, pasensya na. Nahirapan kaya kay Annette. Ako na. Sasakay ko na. Baby! Dami mo rin! Umuwi na tayo, love. Umuwi na tayo, ha? Bango.
Na, nasuot ko na yung seatbelt. Alis na tayo. Okay? Ruth, may masasakyan ka pa ba pauwi? Oo, meron na. Ingat kayo Okay, sige. Thanks ulit Makapag-book na nga ng sasakyan. Ay, naka-off nga pala itong phone ko. Din! Sakay! Dean, salamat sa pagsundo mo sa akin. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Huwag kang bumaba. Mag-uusap pa tayo. I'm sorry. Kung hindi ako umuwi kaagad, gusto ko lang naman magstay pa sa party kanina. Minsan lang naman ako lumabas kasama yung mga kaibigan ko. Pinatayan mo ako ng phone! Hindi mo sinabi kung nasaan ka! Kung hindi pa ako tumawag sa kaibigan mo, hindi ko malalaman kung saan lupalop na impyerno yung lintik na party na pinuntahan mo! Gusto ko lang naman sana ng time na makasama yung mga kaibigan ko. Ang sabihin mo, gusto mong kasama ang lalaki mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala akong ginagawang masama. Hindi ako nagtataksil sa'yo. Kitang-kita ko kung paano siya yumakap kanina sa'yo. Ano? Ha? Nauna lang siyang umalis kunyari, tapos susunod ka sa hotel niya. Hindi totoo yan. Nagpaalam lang siya. Hindi naman siya yumakap. Dean, please. Kagagaling lang ng putok ko sa labi at maga ng mukha ko. May mga pasapa ako sa leeg, braso, hita at tagiliran. Kung sasaktan mo na naman ako, pasana naman at maga ang abot ko. Ako pa ang palalabasin mo sinungaling, ha? Bakit, Ruth? Kulang pa ba ako sa'yo? Kulang pa ba, ha? Anong mayroon niya, Randy na yan? Nawala ako, ha? Mahal kita, Dean. Bakit ba ayaw mong maniwala? Si Mama Delia. Dean? Nakakotse ka ba? Kita mo yan, ha? Naabala pa ang tulog ng mama ko. Ma! Opo! Palabas na kami ni Ruth. Pasok ko na sa loob. Bilisan nyo at gabing-gabi na. Mahamog! Mahahamogan ka, Dean. Hello? Good morning, Dean. Nasa office ka na? Ruth, nag-message si Mama. Hindi ka raw nagluto ng umagahan? Ito, nasa kusina na ako. Magluluto pa lang. Masama kasi yung pakiramdam ko parang nasusukat, nahihilo ako. Pinahupa ako muna. Bakit? Ano bang kinain mo? Wala pa. Baka nga nagugutom lang. Ay nako, bilisan mo na magluto. Nagugutom na rin si Mama. Sa susunod, kapag maarte ka ng ganyan, magpa-deliver ka kaagad ng pagkain. Alam mo naman na nandyan si Mama. Patamad-tamad ka. Pero wala ba talaga akong karapatang magpahinga? Imbes mag-alala sa akin, pinagsabihan pa ako ng masama. Ruth? Gising ka na ba? Gusto ko ng sinangag at tuyo. Magluto ka na. Gutom na ako. Sige ho, Mama! Papagprituhin pa ako ng tuyo. Bakit naman kasi ito pa ang gustong kainin ng biyanan kong bruhay? Ruth, matagal pa ba yan? Gutom na ako. Asan ang tuyo? Hindi pa rin luto? Tsaka, bakit nakatakap ang kamay mo sa ilong mo? Kaya naman pala ang bagal mo magluto Isang kamay lang yung gamit mo. Anong kaartehan naman yan, Ruth? Ma, nasusuka kasi ako sa amoy ng bawang Patapos naman na. Nasusuka? Bakit? Buntis ka ba? Ano po? Bakit gulat na gulat ka? May asawa ka. Natural naman sigurong posibleng mabuntis ka, hindi ba? Diyos ko, posible ba nabuntis ako? Pero hindi pwede.
Hello, Randy? Ruth, teka, parang lagi kita nakikita. Nasa ospital ka ba ngayon o kamukha mo lang yung nakatulalang babaeng nakatayo sa Medical Arts Building? Oo, nandito ako sa ospital. St. Paul's. Nasaan ka? Nandito ako sa may likuran mo. Kaloka ka, nagugulit ka pa. Tumawag naman ako eh. Kasama mo husband mo o pauwi na kayo? Hindi. Mag-isa lang ako. Ikaw? Bakit ka andito? Pinuntahan ko ang pinsan ko na doktor. Pero pauwi na rin. Tara, hatid na kita. Hindi na. Mauna na ako. Teka, bakit bigla kang umalis? Okay ka lang ba? Parang maputla ka. May problema ba, Ruth? Randy, malaki yung problema ko. Teka, tara. Doon muna tayo sa kotse ko. Doon tayo mag-usap, ha? Ruth, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Natatakot ako sa maaaring mangyari sa akin, Randy. Bakit? Hindi ko maintindihan. Buntis ako. Buntis? Wow, congrats. Pero hindi ba dapat masaya ka? Ba't ka umiiyak? Ba't mo nasabing malaking problema? Alam na ba ng asawa mo? Hindi ko pwedeng sabihin. Natatakot ako, Randy. Sinasaktan ka ba ng asawa mo? I mean, physically. Ruth, magsabi ka na totoo. Pinagbubuhatan ka ba ng kamay ng asawa mo? Ruth! Bumaba ka ng kotseng yan ngayon na! Randy, sinin yung asawa ko. Ano ginagawa ni Dean dito? Teka, kumalma ka lang. Gusto mo bang kausapin ko siya? Nanginginig ka na sa takot. Hindi na. Mas lalala pa yung sitwasyon kapag ikaw yung nakipag-usap. Aalis na ako, ha? Salamat sa malasakit at Pero Ruth, sandali lang. Ruth! Dean, paano mo nalaman na andito ako sa... Tumawag si Mama. Sabi niya umalis ka raw. Nalimutan mo na ba na naka-on ang locator ng cellphone mo? Malalaman ko kung saan ka nagpupunta. Nagpa-check up lang ako. Bakit galit na galit ka? Nagpa-check up? So tama nga sinabi ni Mama na baka buntis ka. Dean, kumpirmado na. Buntis nga ako. Magkakaanak na tayo. Bakit sinampal mo ko ulit? Sino naman yan? Ang lalaking yun ba? Kaya ba magkausap kayo? Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Bakit ba hindi ka maniwala? 6 weeks na yung sanggol sa sinapupunan ko, Dean. Nabuo na siya bago pa dumating yung mama mo, bago pa ang parting kung saan nagkita kami ulit na lalaking pinagseselosan mo ng walang basihan. Malay ko ba kung pinagkakaisaan niyo lang ako ng doktor? Niloloko mo ako, Ruth! Hindi dapat mabuhay ang batang yan dahil hindi ako ang tatay niyan! Kung hindi ka maniniwala, wala akong magagawa. Pero malinis ang konsensya ko. Umuwi na tayo. Masama yung pakiramdam ko. At isa pa, baka hinahanap ka na ng mama mo. Nagre-ring ang cellphone ni Ruth. Nasabaan niyo pa siya. Teka, sino ba itong tumatawag? Alas 10 na ng gabi. Sabi na nga ba si Randy? Hello, Ruth? Bakit hindi ka nagsasalita? Si Randy to. Okay ka ba? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Nakita kitang sinampal ng asawa mo sa loob ng kotse kanina sa parking lot ng ospital eh. Randy, tigilan mo na ang asawa ko. Alam ko wala akong karapatang manghimasok. Pero ikaw ang dapat na tumigil na sa pananakit ng asawa mo. Wala siyang ginagawang masama. Hindi mo dapat pinagbubuhatan ng kamay ang buntis mong asawa. Maawa ka rin sa anak mo. Anak ko? Baka naman anak mo. Ilang taon na kami nagsusubok ni Ruth na magkaanak pero hindi laging pinapalad. Tapos biglang dumating ka lang magkakaanak na kami agad. Wow, ang galing naman! Teka pare, wala ka na yata sa tamang pag-iisip para mag-isip ng ganyan sa asawa mo. Inuulit ko ha, wala kaming relasyon. Magkaibigan lang kami. At sa tingin mo maniniwala ako? Nababaliw ka na. Nasaan si Ruth? Ba't hindi siya sumagot ng cellphone?
Tama ka. Wala kang karapatang manghimasok at mas lalong wala kang karapatan para hanapin ang asawa ko. Kahit naman anong iyak ko, hindi pa rin magbabago si Dean. Tama lang na matakot ako na nabuntis ako. Dahil ngayon pati yung anak namin pinagdududahan na niya. Kanina pa ako iyak ng iyak dito pero wala naman siyang pakialam sa akin. Pagka-uwi ko ng bahay kanina kahit masama ang pakiramdam ko, pinilit pa rin nila ako magluto at maglinis ng kusina. Ruth! Anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa dyan sa loob. Lumabas ka na rito. Si Dean, baka pumasok siya. Hindi ko nga pala nalaki yung pintuan. Ano akala mo, makakapagtago ka dyan magdamag? Anong pinaplano mo, ha? Dean! Diyan ko! Bakit mo sinuntok yung dyan ko? Likod ko! Parang ako mo na tigilan mo na pananakit sa akin. Tumawag ang kalaguyo mo. Pinagsabihan pa ako na wag daw kitang saktan. Anong gusto niyang palabasin, ha, Ruth? Na mas mabuti siyang tao kaysa sa akin? Tama lang na pinaparusahan kita dahil makasalanan ka. Malandi ka. Hindi ka mabuting asawa. Tama na. Wala akong ibang ginawa kundi pagsilbihan ka. Kayo ng nanay mo. Ngayon magkakaanak na tayo. Pinagdududahan mo pa rin ako kahit wala namang dahilan. Malakas ang kutob ko na niloloko mo ako. Niloloko mo na ako. Kaya bago mo pa ako maiputan sa ulo at masaktan, ikaw magsasaktan ko. Hindi ako makaiyak. Tigilan mo na pagsipa sa tiyan ko. Maawa ka. Ruth! Ruth! Ruth, gumising ka! Huwag kang umarte na nawalin ka ng malay dahil hindi ako maniniwala. Ruth! Nabanggit ng mga nurse. Ako yung kasama mo dito sa ospital kagabi pa. Bumili lang ako ng mga pagkain natin at kumuha ng ilang gamit dahil baka bukas ka pa raw pwedeng lumabas ng ospital. Annette. Ruth, I was so worried. Sabi ng doktor na nakausap ko kanina, nung pabalik na ako dito, bukod daw sa mga pasamo sa katawan, you suffered from an anxiety attack. Huh? Lahat ng symptoms na binanggit mo sa kanya nung magkamalay ka kanina, yung pagbilis ng tibok ng puso mo, yung pinagpapawisan yung katawan mo, panginginig sa sobrang takot at pagkahimatay senyales na daw ng nagka-anxiety attack ka. Sinasaktan ka ba ni Dean? Gaano lang katagal? Ha? Bakit hindi ka humingi ng tulong, Ruth? Akala ko kasi magbabago rin siya eh. Pero hindi pala. Alam mo ba na nagpunta ako sa bahay niyo dahil pinapunta ako ni Randy sa'yo kagabi? Dahil nakausap niya si Dean sa cellphone mo at nakumpirma niyang sinasaktan ka nga. Nakita rin niya na sinampal ka ni Dean. Napakahayop pala ng asawa mong yan. Annette, ang baby ko. I'm sorry, Ruth. Ang baby ko. Annette, yung sama ni Dean. Pinatay niya ang baby namin. Hindi ko siya mapapatawad. Mag-file tayo ng kaso laban sa asawa mo. Domestic abuse ang ginawa niya sa'yo. Labag yan sa batas, lalo na't nawala pang anak niyo dahil sa kagagawan niya. Dapat siyang maparusahan. Bilang kaibigan at abogado mo, hindi ako papayag na makalapit pa sa'yo yung asawa mong yan. Magpapa-issue tayo ng restraining order para hindi ka na malapitan ni Dean. Annette, gusto ko ng annulment. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman, oo naman.
Akong bahala. Salamat sa tulong mo, Annette. Pagod na ako. Matagal na niya ako sinasaktan. Tinitiis ko lang. Isang sumpahang buhay mag-asawa para sa akin, Annette. Kaya siguro ayoko nakakakita ng mga wedding events at anniversaries. Dahil ayoko mainggit at magtanong sa sarili kung bakit hinahayaan ko ang sarili kong masaktan ng ganito. Ang silver lining lang ng lahat ng to, sukdulan na ang sinapit mo at panahon na para tumalikod sa mapang-abusong buhay sa piling ni Dean. Mahalin mo naman ngayon ang sarili mo, Ruth. Ruth, anak, simula nung umuwi ka rito sa Baguio nung isang araw, matamlay ka na. Kumain ka na. Maghapon at magdamag ka nang umiiyak dyan. Nag-aalala na kami ng tatay mo. Ano ba kasing nangyari, anak? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa amin. Gusto ko lang po mapag-isa, Mama. Pero nandyan sa labas ang asawa mo. Kanina ka pa hinihintay na lumabas. Ano po? Nasa labas si Dean? Oo. Maiwan ko muna kayo para makapag-usap. Mama! Ruth, honey, I'm sorry. Patawarin mo ako. Nabulagan lang ako ng selos ko dahil mahal na mahal kita. Please, umuwi ka na. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit! Ruth! Na-explain ko na sa mama mo ang lahat, Ruth. Buti na lang dumating ako. Kasama ko si Randy. Bumili lang siya ng gamot na pampakalma. Baka pabalik na rin yun. Anak, hindi ko alam na ganito pala ang nangyayari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi na makakalapit sa'yo si Dean. Kahit magmakaawa pa siya at lumuhod kagaya ng ginawa niya ngayon. Nasaan po si Dean? Nasa labas pa rin. Nakaluhod pa rin sa may labas ng bahay natin. Hindi daw siya aalis doon hanggat hindi mo siya napapatawad. Naninikip po ang dibdib ko. Maisip ko lang po na malapit siya sa akin. Parang hindi ako makahinga. Huwag kang mag-alala. Nagpatawag na ako ng pulis dahil na-issue ng temporary restraining order laban sa kanya. Hindi rin ako titigil hanggat hindi na-finalize yung annulment niyo. Yung mga properties na napundar mo, kagaya ng bahay at kotse, dapat mabawi mo yon. Hindi ko kailangan yun, Annette. Ang gusto ko lang magkaroon ng peace of mind. Naiintindihan ko. Sa lalim ng trauma na inabot mo, gagawin natin ang lahat para makalaya ka dyan sa asawa mong yan. Ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa mo? At pwede ba din, pagsabihan mo nanay mo na huwag makialam sa inyo ni Ruth? Narinig ko minsan tinawagan niya ang phone ni Ruth. Tinatakot pa. Natrauma na nga si Ruth, dumadagdag pa siya. Ay, ako. Asawa ako ni Ruth. May karapatan ako magpunta dito. Karapatan din ng mama ko na kausapin ang manugang niya. Eh, ikaw! Kaibigan niya ako. At sa tingin ko, kung para sa inyo, mas may karapatan akong damayan at tulungan si Ruth. Wala ko ibang hangad kundi maging maayos ang kalagayan niya at mailayo sa mga tao mapang-abuso na kagaya mo. Sabi na nga ba, hindi ako nagkamali ng hinala. May relasyon talaga kayong dalawa. Kapag napatunayan kong niloloko ninyo ako, hindi ko kayo patatahimikin. Ano hindi patatahimikin?
Ano? Sira ulo ka? Oh! Ikaw pa nanapakat na nipa sa akin? Oo! Ito pa isa, ha? Ano? Ha? Masakit ba yung suntok, ha? Tsaka yung sipag galing sa ibang tao? Ano? Ka, Randy. Ano? Mas matindi pa dyan ang ginawa mo sa asawa mo. Pinatay mo ang anak ninyo. Habang buhay mo dadalhin yan, kung sakali may kaunti pang konsensya dyan sa bulok mong pagkatao. Hindi mo maaagaw si Ruth dahil wala kang kwenta. Hindi ko talaga sa maaagaw dahil hindi ganun ang tingin ko kay Ruth. Madumi lang ang isip mo at malisyoso kang tao. Ang insecurities mo, ibinutun mo sa asawa mo. Ikaw ang walang kwenta tao din. Ikaw! Umalis ka na rito. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik at baka hindi lang yan naabuti mo sa akin. Layas! Finally, after ilang taon, annulled na rin ang kasal niyo ng asawa mong yun. Finally, sabi rin ng therapist ko, unti-unti na ako makaka-recover sa trauma. Hindi na ako masyadong magugulatin at matagal na rin akong hindi inaatake ng anxiety. That's good. Medyo malalim pa ang sugat pero at least may progress sa paghilom. Ibig sabihin ba niyan, magpapaligaw ka na? Naku, hindi. Ayoko na. Once is enough. Mag-aalaga na lang ako ng mga pamangkin ko sa inyo ng mga barkada natin. Ay, tara na, tanghali na pala. Pupunta pa tayo sa Tagaytay para sa wedding ni Randy mamayang gabi. Hindi ako pwedeng malate. Siyempre, ikaw ang MC. Pasabay na lang sa inyo ni Roy para hindi na ako mag-drive, ha? Ay, oo naman. Uy, ikaw dapat tinularan mo si Randy. Abusive din naman pala yung first marriage niya, pero mas physical lang yung pananakit sa'yo. Sa kanya more on verbal abuse at racism dahil ibang lahi yun na pangasawa niya. Try to find your happiness too, best friend. Kahit anong nakakasama sa ibang tao, mentally, emotionally, or physically man yan, may pang-aabuso pa rin. Alam ko naman, kaya nga ang motto ko na lang ay love myself, hindi ba? Yun na lang ang happiness ko. Single for life ang peg. At dahil dyan, sobrang proud ako sa'yo. I'm proud of myself too.